Ipapadala kini kaya katamo isabihan impormasyong pangkulasan kini kaya katamo solusyonan kini mo yan kingwan kabulasan. Maya pakaurasan po kaya kayo nga, ako po Jane Argoso, in kaya kayong talasuyo at Ngaldo. Kaya tayo po Doktora Maria Michelle Tauli, meto nga dentista King Balening Baguio, bang pisabyan, in wisdom tooth at sangkan pang tiraning ipan. Welcome to the program and thank you so much po Doc Ne for accepting our invitation. Thank you very much din po sa binigay niyong pagkakataon para sa amin, para makapagsalita po sa inyong programa tungkol po naman sa ating pangangalaga po sa ating mga ngipin. Kami po nagagalak dahil kami po ay inyong napili upang magbigay kaalaman po tungkol naman sa ating mga ngipin. Yes, Doc. Thank you so much po. Let's proceed na po sa ating first question. Doc, ano nga ba ang causes ng pagkasira o pagka-decay ng wisdom tooth? Ayan, napakagandang question yan po. Pero first and foremost, explain lang natin kung ano yung wisdom teeth. So, ang wisdom teeth po kasi, sila yung mga third set of molars na tumutubo po sa likod na bahagi ng ating mga ngipin. At sila po'y tumutubo lang pagtuntong ng isang tao sa edad na 17 hanggang 21 years old. So parang sinasabi dito, sila'y tumutubo kasi nagiging wiser na ang isang individual. So kaya wisdom tooth, kasi nagiging wiser na, pero nonetheless tumutubo po kasi sila once na nakapag-erupt na po lahat ng mga ngipin, ng mga permanent na ngipin natin. So usually, bakit sila nasisira? Nasisira po kasi, prone po kasi sa tooth decay ang third molars because yung position po nila nasa likod na bahagi ng ating bunganga. Tapos, yun po kasi hindi natin masyadong nalilinis, lalo na po pag hindi natin alam yung proper way of toothbrushing, sila po ay hindi natin nalilinis ng mabuti, kaya po nagkakaroon ng plaque formation doon sa area na yon. And kaya po sila nagiging impacted, sinasabi po nating impacted ang wisdom teeth kasi po sila po ay nakalublob or naka-emerge po sa mga buto at sa mga surrounding soft tissue sa likod na bahagi ng ating mga ngipin. Kaya hindi na po sila nakaka-erupt kasi wala na pong space. Kung konti po yung space, wala na po silang room to erupt, kaya hindi po sila nag-i-emerge sa ating oral cavity. Yan po yung condition kung saan sila po ay nababanggit na ating mga impacted teeth. Doc, ano naman yung causes ng pagkasira ng ngipin, yung mga normal na ngipin natin dito? Okay. Ang ating ngipin kasi is nasisira din. So, ang tawag sa kanila is tooth decay. Pero in dental terms, tinatawag namin silang dental caries. So, nasisira sila gaya pag hindi natin ginagawa yung mga regimen natin na dapat gawin. Simply by toothbrushing, di ba? Pag hindi tayo nag-toothbrush, once kasi na yung kumain tayo, for example, ng matamis, may bacteria na kasi sa bunganga natin. So, yung sweet, yung sugar, tapos yung bacteria, magko-combine sila. Pag nag-combine yung dalawang yon, mag-produce sila ng acid. So yung acid, didikit sa mga surfaces ng ating mga ngipin. And then, overnight, hindi tayo nag-brush. Yun ang sisira doon sa surfaces ng ating mga ngipin. Kaya nasisira yung mga ngipin natin. So may mga symptoms tayong kino-consider pag nagkaroon na tayo ng tooth decay. One is toothache. Nagkakaroon na tayo ng toothache. Yung toothache na nararamdaman natin is either continuous, yung hindi tayo nakakatulog, yung parati tayong gising sa gabi. Pag sa bata naman, umiiyak sila, so bothered si mami. Tapos, sometimes, occasional yung pain. Pero without obvious na cause, kasi hindi naman nakikita ng naked eye or kung hindi pumupunta kay dentist, hindi talaga siya na re-recognize ka agad. And then sometimes, painless din kasi sila. And at times, pag nag-start na po kasi yung ating tooth decay, nagkakaroon na tayo ng tooth sensitivity. So pag kumain tayo ng something na mainit, malamig, tsaka sweet, nagkakaroon na siya ng impact na masakit na, may jolt feeling na pag na-subject na tayo doon sa mga binanggit kong mga factors. Tapos, pag tinitignan naman na natin,
pwede silang magkaroon ng discolorations like gray, brown, or black discolorations na doon sa structure ng ating mga ngipin. So, yun na po yung indication na may tooth decay na po tayo. Doc, ito, lagi itong tinuturo sa school, lalo na ng mga bata pa tayo, Doc. Doc, paano nga ba ang tamang pagsisipilyo at paano nga ba yung pagkasunod-sunod nito? Mouthwash muna ba? Or kailangan ba magtanggal muna ng mga dumi-dumi or tinga-tinga natin? Paano po ba? Gaano ba dapat karami ang size ng toothpaste na ilalagay sa toothbrush? Paano po ba to, Doc? Okay. Kasi kaakibat namin Department of Health tsaka Philippine Dental Association sa paghatid sa inyo ng impormasyon para pangalagaan ang ating mga ngipin. Kasi may tama talagang pangangalaga sa ating mga ngipin. So dahil dyan, may mga dapat tayong alamin, may mga dapat tayong sanayin, at may dapat tayong ugaliin. So ano ang mga to? Ang dapat nating alamin ay alamin ang tamang fluoride content ng ating mga toothpaste na ginagamit. So wag lang tayong bili ng toothpaste. Wala naman yan sa brand. It depends on how many fluoride yung nandoon o ilang ppm ng fluoride ang nakalagay doon sa toothpaste na ginagamit natin. So yun ang una nating dapat alamin. Alamin natin ang tamang dami ng toothpaste na dapat natin ilagay. So pag sa bata, gamunggo lang, pea size, yung mga ganito lang. So pag 1 to 3 years old, lagyan lang natin sila ng maliit. Pag 3 to 6 years old, konting dagdag lang. Tapos pag tayo namang adult, wag naman yung punong-puno naman na yung toothbrush natin. Pwede naman na yung may bilog lang doon sa gitna. Kasi ang pangatlong dapat nating alamin is alamin yung tamang pagsisipilyo. So ang tamang pagsisipilyo, dapat sinisipilyo natin lahat ng surfaces ng ating mga ngipin. Hindi lang itong nasa harap, tapos na tayo. Dapat magsisimula tayo sa taas, tapos papunta sa gitna, tapos papunta ulit sa kabilang bahagi, tapos yung mga likod na bahagi, tapos yung mga panguya, dapat binabrush din natin sila. Kasi dito na papasok yung kung ano ang dapat nating sinasanay sa pangangalaga ng mga ating ngipin. So ang sasanayin natin dito, isanayin ang pagsipilyo ng 2 hanggang 5 minuto. So, don't rush when you brush. Dapat take time po sa pagbabrush kasi madaming surfaces po ang ating dapat binabrush. At huwag nating kalilimutan na i-brush pati po ang ating mga dila. Ayun po. So, yung pangalawang sasanayin natin is sanayin ang pagsisipilyo sa umaga at bago matulog sa gabi. Kasi sa gabi, dyan po umaatake yung mga bakterya. Kaya dapat nating isilang eliminate sa ating mga bunganga. So ano pa yung pangatlong dapat nating sanayin para mapangalagaan ang ating mga ngipin? Sanayin na pagkatapos magsipilyo, idura lang po natin yung bubbles. Para po yung fluoride na nandun sa ating mga toothpaste, maiwan po at bumikit sa ating ngipin para nakakatulong po sila na patibayin ang ngipin. Kaya nga po tayo gumagamit ng fluoride toothpaste. Ayan po. So yun po ang dapat nating alamin at dapat nating sanayin. Ano yung 3 dapat nating ugaliin? Ugaliin po natin ang pag-iwas sa matatamis na pagkain. Kasi gaya ng sabi ko kanina, di ba? Yung mga matatamis na pagkain, pag hindi natin nalinis ang ating mga bunganga at magkumbay siya sa bakterya at mag-produce sila ng acid, sila po yung sumisira sa ating mga ngipin. So, ugaliin din ang pagkain ng mga masustansyang pagkain gaya ng mga prutas at gulay at huwag kalilimutan uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig kada araw. At ang pinaka-importanting ugaliin ng bawat isa po sa atin ay ang pagkonsulta kay dentist twice a year po. So wag pong ipagwalang bahala ang inyong mga dentista. Yes, Doc. Iyan ang isa sa mga lagi ring pinapaalala ng dentista ko. Don't rush when you brush. Doc, ito isa sa mga matagal ko na ring curious na question to kasi
ako usually nagpapalit ako ng brush every once a month. Sa tingin niyo po ba, ilang beses pa dapat tayo magpalit ng toothbrush? Ang toothbrush po ay dapat pinapalitan in every after 3 months. Pero pag nakikita naman po na natin na nagsiseparate na po yung mga bristles, so pwede naman po yung monthly. Pero in general, pwede naman na po yung every after 3 months. Para po, kasi hindi na rin po siya healthy pag lalong ginagamit. Tapos, lalo na pag sa storage, hindi po kasi advisable yung magkakasama yung toothbrush natin sa isang storage. Kaya dapat po magkakahiwalay po kasi yung bristles niya. Kumbaga sana kung may lalagyanan po tayo, hindi po sila magkakaharap. Kumbaga, against ng mga hindi po nagdidikit-dikit yung mga bristles nila. Hindi po advisable yun. Kaya dapat nga po, ang toothbrush natin is separated from each other, yung mga toothbrush natin sa bahay. Doc, ito yung isa sa mga kinakatakutan ko. Ang pagtubo ng wisdom tooth at paano nga po ba ang process ng extraction nito? At paano po yung aftercare pagkatapos matanggal na ang mga wisdom tooth natin? Okay. May mga instances kasi na yung wisdom tooth hindi na talaga siya nakakalabas. Kaya nung diniscuss ko a while ago na impacted na sila. When pag ngipin na po is impacted, hindi naman po lahat ng impacted teeth is kailangan tanggalin. Pero if it causes na discomfort, pain, tsaka parang na-disturb na po yung individual, kailangan na po natin siyang tanggalin. Kasi po pwede pong mag-cause yun ng complications. So yung process po ng pagtanggal ng impacted tooth is a minor surgery. Pwede pong gawin chairside. Pwedeng ginagawa yun sa clinic ng isang dentista. Pero pag advanced na po kasi yung case, pwede po nating i-refer sila sa mga dental surgeon. So, ang process lang po naman niya is, naglalas lang naman yung operation for maximum of 2 hours. I-incise lang po natin yung gingiva, tapos magkakaroon lang tayo ng konting bone reduction, tapos i-elevate lang po yung ngipin. Kung minsan po, ini-slice na lang po namin para mas mabilis. Yung sectioning po ang tawag doon. And then after po, lilinisan na lang po yung socket once na natanggal na po si third molar. And then, isusuture po. Tapos, si patient po, binibigyan po namin sila ng post-operative instructions kasi pwede pong mamaga yung procedure after po ng pagkagawa niya. Pero, pag ginawa naman po ni patient ng tama yung mga post-operative instructions na ginawa ni dentist, ininom naman po niya yung mga gamot na prescribe, after 2 to 3 days po, magiging okay na po siya. Pero yung recovery po ng soft tissues is maglalas po siya ng 2 to 3 weeks. May iba't ibang klase kasi ng tubo ng wisdom tooth. Yes. That to us, Doc, kasi pati ako, medyo kinakabahan ako ngayon, hindi ko alam kung paano tumutubo yung mga wisdom tooth ko. Can you elaborate to us pa po kung paano nga ba ang tubo ng wisdom tooth? Okay, ma'am. Minsan kasi sa buhanga ng tao, no? Pag yung mga ngipin natin is malalaki, kino-cover up na niya lahat ng gingival area at saka hindi makalabas si third molars. Actually, hindi lang naman third molars ang impacted, pwede rin si canine. Yun po, yung kasi kulang ng space. Kulang ng space. Kaya may mga positioning po kasi sila na parang may horizontal po, may nakaganyan, may naka-vertical naman po, pero inupuan ni second molar, kaya hindi siya talaga makalabas. May naka-mesioangular, may maka-distoangular, at saka may mga cases po tayo na talagang malalim siya. At saka kahit anong pilit po niyang lumabas, hindi siya makalabas kasi yung area po na ito is na-intact na po siya doon sa bone. Kaya di ba binanggit ko kanina yung procedure natin, nagbo-bone reduction tayo para maging free at matanggal natin si third molar. Doc, ito, isa din to sa mga lagi ko narinig sa mga friends natin. Kung kailan sumasakit ang ngipin, doon pa magpapadentista. Doc, paano po ba talaga dapat? Pag ba namamaga o pag
na humilom na yung maga, doon pa lang ba kailangan patanggal ang ngipin? Can you elaborate pa po ito? Kasi pati ako, minsan nalilito din ako dito eh. Ito yung lagi naming advice sa mga pasyente namin. Huwag naman na tayong pumunta kay dentist pag masakit na si ngipin, pag namamaga na. Kasi doon na po yung mahirap i-treat, lalo na pag sa bata. Kasi may pain na nga, tapos pa tayo, administer ulit tayo. Kasi minsan talagang ang feeling nila pag pumunta kay dentist, bunot na lang. Kaya yung advice namin, dapat regularly nag-visit din tayo kay dentist twice a year para in prevention po doon sa mangyayaring sira ng ngipin, makikita na po yun ni dentist. So, dapat po sana extraction yung last resort na treatment na isisik natin kay dentist. Kasi ang dami-dami naman pong procedure na pwedeng ibigay ng mga dentista sa atin, hindi lang po kami Dr. Bunot. Madami pong new trends of dentistry ngayon para mapangalagaan natin yung ngipin para hindi po natin sila tinatanggal sa ating mga bunganga. Pero kalimitan po kasi ang mga pasyente na sanay na po na pumupunta lang kay dentist kung kailan may masakit, kung kailan may namaga, kung kailan worst na yung scenario. Kaya yung nakaka-inculcate sa mind nila is masakit pumunta kay dentist. Kasi naman, yung mentality na pumupunta lang tayo kay dentist pag masakit ang ngipin, yun po ang papalitan sana natin. Pumunta tayo kay dentist regularly, masakit man o hindi ang ngipin para ma-advise po tayo kung ano yung dapat gawin. Pag nangyari po kasi yun, maiiwasan natin talaga ang tooth extraction. Kaya nga, di ba, ina-advise namin yung proper way of toothbrushing kasi yun po yung first line of defense natin para mapangalagaan natin yung ating mga ngipin. Doc, bukod nga sa pagpunta sa dentista for check-up and also pag-toothbrush regularly, meron pa po ba tayong tips dyan na pwedeng ibigay sa ating mga viewers kung ano yung mga pwedeng inumin, vitamins, or dapat kainin or dapat iwasan para mas lalong mapangalagaan ang ngipin? Ang mga dapat lang naman nating iwasan is yung mga matatamis na pagkain, yung mga starchy, pero parang i-deprive naman kasi natin yung mga bata, ano? Kaya parang i-advise na lang natin sila na kahit kumain man sila ng konting matamis, pero after eating, they should drink 8 to 10 glasses of water a day or after eating any sweets. Tapos, yun nga, yung pagbabrush natin, huwag mabilisan. Kailangan lahat ng surfaces ng mga ngipin natin, brush. And then after brushing, don't forget to floss. Kasi may mga sumisiksik in between ng ating mga ngipin na hindi natatanggal during toothbrushing. Dok, napakarami naman ngayon na kumakalat sa social media ng mga tips at tricks kuno para mapaputi ang ngipin. Ano nga po ba ang dapat gawin para mas mapaputi ang ngipin? Kasi usually ang nakikita natin, baking soda daw po, ihalo sa toothpaste at i-toothbrush. Tama po ba yun, Dok? Actually, may mga toothpaste tayo ngayon na may kalakip na baking soda. Kasi ang baking soda naman talaga is nakakatulong para mapaputi ang isang bagay, lalo na sa ngipin, ginagamit din ito. Ano po? Kaya lang, mas maganda kasi na pag nagpapaputi tayo ng ngipin, pumunta na lang po tayo kay dentist kasi sila ang nakakaalam kung gaano dapat katagal at saka kung gaano dapat kadami nung content ng mga ginagamit nating whitening. Kasi pag ginagamit natin sila sa bahay, baka wrong po yung procedure, madamage naman po yung mga soft tissues na nandyan sa ating mga bunganga. Kaya mas maganda pa rin po mag-seek po tayo sa mga eksperto para at least nakakaiwas po tayo sa mga complications na pwedeng mangyari sa paggamit natin ng mga ito. Pero pwede pong gamitin as long as alam natin yung tamang proseso ng paggamit. Doc, ito naman, isa rin sa nababasa ko, ang paggamit ng toothpick. Huwag daw kalimitang gamitin to kasi nakakaluwag daw ng spaces ng ngipin. Tama po ba yun, Doc? Yes, kasi usually mga kababayan natin pagkatapos kumain, mahilig mag-toothpick, ano po? Kasi pagtanggal ng tinga. Pero kung titignan mo kasi yung size ng toothpick, tapos ilalagay mo siya sa bunganga, tapos pag nag-toothpick pa sila hanggang talaga sa gilagid.
nadadamage po kasi yung mga gilagid natin. Natatanggal po sila doon sa tamang connection niya sa ngipin. So doon po may possibility na sumiksik lalo yung mga food debris, kaya nagkakos po sila ng gum bleeding, leading to gingivitis po. Tapos, pag laging ginagawa, nagkakaroon na po tayo ng spaces in between. Tayo po ang nag-create ng mga black triangle na nakikita natin sa ating mga bunganga. Hindi po yun healthy kasi pwede po yung na doon sumiksik yung mga tinga, tapos titigas na po sila at magiging plaque na po. Calcular deposits ang formation niya. Yun yung magiging cause pag hindi sila nalinis ng mabuti. So, isa sa mga kinakatakutan ng mga bata ngayon ang dentista. Doc, any particular tip or tricks dyan para sa mga parents para hindi matakot ang mga bata na pumunta sa clinic? Usually kasi kahit naman nung bata pa ako, nung hindi pa ako dentist, panakot talaga ng parents ang dentista, ano? Pag sinabi, pag hindi ka sumunod dyan, dadalhin kita kay dentist, tatanggalin yung ngipin mo, parang ganun. Huwag po ganun. Dapat po ang dentist is friend ng inyong mga anak para po natitrain. Kasi dapat nga ini-start natin at the age of kahit na 1, i-introduce na po natin ang mga anak natin sa dental setting para po mayus sila na ganun po yung sistema. Kasi po may mga equipments po kami na pag narinig na po ng bata, nagkukos po kasi ng anxiety. Lalo pa na po yung mga drills namin, di ba? Pag narinig na nila yon, hindi na yan mag-open ng mouth during the procedure. Kaya dapat po trinitrain natin yung ating mga anak na pumunta kay dentist at the earliest age possible para maging kampante po sila. At isang advice po, dapat mag-stick lang po tayo sa isang dentist para yung mga pakiramdam po nila, parang yung sense of trust, nandun na kay dentist. Pwede naman po tayo mag-consult for second opinion sa ibang dentist, pero mas nakakaganda po kasi pag comfortable na yung bata kay dentist, at least pag sinabi mo ng appointment mo na kay dentist, excited yan na pumunta. Kasi hindi naman kami nakakatakot, di ba? Hindi naman kami mukhang monster para sana panakot sa mga anak natin. Dapat maging friend din kami gaya ng mga pidya nila. Para at least pagtanda nila na i-inculcate sa mind nila na ang pag-consult kay dentist, ang pagpunta kay dentist ay isang bahagi na rin ng kanilang health. Kasi oral health reflects po sa general health ng isang tao. Kaya nagsisimula din po kasi sa bunganga yan. Pag healthy po yung tao, alam natin healthy din po yung ngipin yan. So, ang dami pa naming tanong sa inyo, pero nagkukulangan na tayo sa oras, Doc. Any last message to our viewers today? Okay, sa ating mga kababayan na nakikinig po sa GNN, huwag po nating ipagwalang bahala ang kalusugan ng ating mga ngipin. Kasi ito po ang iiwan ko sa inyo, dental problems, if left untreated po, can lead to heart diseases. Hindi, bago man ito sa pandinig natin, pero ito po ay may katotohanan. Kasi kung ang ngipin natin ay sira, magiging port of entry po yan ng bacteria para pumasok sa bloodstream at umapot po sa ating mga puso. Kaya nagkakaroon po tayo ng contributory factor na nagkakaroon po tayo ng heart diseases. Kaya magmula po ngayon sana, pangalagaan natin at bigyang halaga ang ating mga ngipin at ang ating mga dentista. Kasi po, oral health can't wait. Huwag po natin silang is-segregate. Kung nakakabili man po tayo ng mamahaling cellphones, mamahaling gadgets, mahal man po ang magpa-dentista, pero pakiusap ko po sa inyo, regular po natin silang bisitahin kasi sila lang po ang makakatulong para mapangalagaan din natin ang ating mga ngipin. Doc Michelle, thank you po for your time, and we hope to see you again soon here in our program. Anytime po. My pleasure po, ma'am. Special thanks to Dr. Lynn Cito, our Naidarna, for making this interview happen.